Mga kapatid, sino nang nakapanood sa inyo sa Indonesia, tapos dito naman sa Nepal, dahil sa kurakot, dahil sa korupsyon, nagwala po ang mga mamamayang Pilipino doon. Grabe, nakita mo yung parang ano nila doon, yung parang Romualdez nila, yung parang Romualdez nila, or yung may hawak na budget ata nun. Grabe, ganun, no? Tapos hinulog nila doon sa parang ilog. Hindi nun. Tapos, nung naglalakad na, ginaganong-ganon pa rin nila, oh. Grabe, no? Tapos binasa ko, sa korupsyon nga, no? Siguro dito sa Pilipinas, mababait kasi mga tao pa, no? Pero sana, dumating yung time na, ayaw natin ng gulo, ayaw natin yun. Pero dumating sana yung time na hindi na ubus na ang pasensya ng mga mamamayang Pilipino. Kahit yung mga taga-kabilang vlogger, talagang hindi na nila gusto yung mga nangyayari. Yung tipong nagbablog sila pero binabaha na rin yung lugar nila. Yung mga ganon. Wag lang sanang dumating sa puntong alam ko may masasawit, may masusugatan, etc. Pero kailangan natin ipaglaban ng Pilipinas kasi hindi na po talaga maganda ang nangyayari. Sana po hipuin ng Panginoon yung mga ibang nagtatanggol sa kabila na tama na. Palitan na natin kasi hindi na ho maganda. Aanin mo yung pera kung magulo naman dyan sa paligid mo. Simulan na po natin. Alright. At dito naman syempre sa Pilipinas, ito ang balita. Hala, Diskaya, grabe to, kakapasok lang. Breaking news, Senate hearing update. Erwin, bumuelta na. Anong klaseng buwelta yan at kung ano man ang ipinapakita? I-play na po natin yan. Balitang Pinoy TV mga kapatid, nasa description yan ha, ilalagay ko yan dyan, i-subscribe nyo rin. May hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Gilid Huwag lang. nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ayun nga yung sinasabi ko hindi lang po contractor. Imposible, ikaw ba papayag ka yung pera mo ibibigay mo lang sa contractor ng ganon-ganon? Hindi. Kailangan may porsyento ka rin. Sa tingin ko ganon ang nangyayari. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Oh. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming contractor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga Teka, ano ba to AI? Parang wala akong nakitang ganitong statement Hindi ko pinapatunayang itong totoong nagsabi. Pero kung ito nga ay totoo kasama doon sa pag-iimbestiga, aboy, lagot sila. Grabe, ang laman ng sinasabi niya. ala na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Oh. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Yes, madam, kahit magturo ka pa, kailangan managot ka rin. Para sa akin, hindi porket ang dami mo na rin pera Tapos meron pa palang mas marami sa'yo pero dapat kasama ka pa rin. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurapit natin. Wow. Salamat. Napakasarap sa tenga ng salitang yun. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Ito, continuation sa vlog natin. Siguro naman ito mga loyalista Shoutout, kuya. at itong mga dilawan na itong mga loyalista na humahanga dito kay Romualdez, siguro naman matauhan na kayo. Pero sir, kasi alam nyo iba yung noon Yung noon kasi magrarally sila kasi may mauupong dilaw. Ngayon kasi kung magrarally sila, may mauupong BP Sara. Kaya yung iba dyan sa tingin ko nagdadalawang isip. Sino pong parehas tayo ng iniisip? 'Di ba? Noon kasi dilaw. Nakikita nila kurakot siguro yung Marcos kaya ayaw na nila. Gusto nilang umupo dilaw. Ang problema ngayon, pag pinabagsak nyo ang administrasyon ngayon o mag-rally-rally dyan, ang makikinabang po kasi Duterte, ayaw din nila sa Duterte.
No, kaya nagpapakiramdaman. Ewan ko kung hanggang kailan ito. Magkaisa na ho sana ang sambayan ng Pilipino dahil pwede naman pala tayong umasenso kung walang korupsyon. Ang problema, pinoprotektahan pa ng ibang mga nagtatanggol dyan sa kabila. Mahiya na po kayo mga sir, mga ma'am, mga kuya o sa mga tropa o kahit ano dyan. Nakikita nyo na, meron na tayong nakikita. Mga sir, matatalino ho kayo. Yung mga ibang kasama nating nagbablog noon nung Uniteam. Sige, pumikit kayo. Hindi po tayo nangaaway, mga sir. Pero eto na. Kayo nagkakaroon pero yung mga mamamayang Pilipino, paano naman po? Maawa po tayo sa mga kababayan natin. Hanggat kaya nyo pang magkaroon ng puso, bumitaw na kayo diyang lahat. Mga ibang bansa na kayo. Mayayaman na siguro kayo eh. Nakikita nyo na. Dati tayong magkakasama, matatalino kayo yung panahon po ng botohan. Nung panahon pa lang po ng Uniteam, grabe po, iniidolo ko yung mga ibang kuya natin dyan. Ang gagaling magpaliwanag, pero nung dumating yung time na halos kitang-kita mo na ngayon, hindi mo na kailangan pag-aralan kung sino po ang magaling at saka nangungurakot. Hindi mo na, panoorin mo lang yung mga balita, kahit mga bias, malalaman mo na eh. Andyan na, nalantaran na, kitang-kita na nga ho natin eh. Tapos kakampihan nyo pa rin. Mahiya naman na po kayo sa mga anak ninyo, sa mga tropa ninyo, sa mga naniniwala. Ay, siguro ganun talaga nagagawa ng pagtapal ng pera. No? Para lang mabuhay. Ganun ang gusto nila. Siguro okay na sa kanila kung saan sila mapunta pagdating ng panahon ng paghuhukom. No? Wala. Ganun siguro. Kanya-kanya sigurong pag-unawa. Pero maawa kayo sa sambayan ng Pilipino. Na mismo ang Diskaya na ang nagsabi na nagbibigay sila dito. Diba? Yung mga vloggers dyan na ipinagtanggol itong si Martin Romualdez. Sige nga. Tsaka bakit nyo pinagtatanggol yan? Di ba si PBBM ang pagtatanggol nyo? Si PBBM. Bakit naging si Romualdez na? Sa paghahalataan eh. Ipagtanggol nyo si Martin Romualdez ngayon. Di ba? Sa simulat sa pool. Si Saldico, pagtanggol nyo na rin. No? Ayaw nyo kasing maniniwala sa aming mga DDS vloggers. Sinabi na namin na there is really something wrong about the leadership of Martin Romualdez dyan sa House of Representatives. Ang tigas-tigas ng ulo nyo eh. Hanggang ngayon, hanga pa rin kayo kay Bongbong Marcos. Ano na nangyari natin sa Pilipinas natin ngayon? Sobra pong lumalaganap itong korupsyon ngayon sa Pilipinas. Si Mike Abe siguro malapit-lapit na rin yan kaso medyo kumapit-kapit pa eh. Naiintindihan ko yan kahit ako noon eh. Hala, ba't hindi niya may pagtanggol si BP Sara kay PBBM noon? Hala, bakit ganun? Pinagtatanggol ko to pero anong nangyayari? Bakit yung kilo ng bigas purder? Hanggang sa bumitaw na po ako. Kasi nakikita ko may mali na eh. Sa mga ibang kuya natin dyan, baka naman pag nakita nyo ng mali wag nyo nang minsan pagbabatokan nyo rin yung balikat. Pak! Uy, mali na yung ginagawa mo. Dito sa mga flood control at mga proyekto na gamit ng pera ng taong bayan na hindi po nagagawa ng maayos, yes. Mga substandards, mayroong mga ghost projects. Sa video na ito, sa vlog na ito, ay ipapakita ko sa inyo kung paano binutata at pinahiya nitong ni Senator Tulfo, Erwin Tulfo, dito sa mga contractors ng ito, sa mga flood control. Imagine flood control pa ito wala pa ito yung mga tulay-tulay buildings kinurap rin ng mga ibang contractors. Flood control. Tsaka meron pa silang Senate building, no? Naalala niyo yun. Hindi na natapos yun, pero maraming pera din yun. Yung mga pilit, etc. Ang pinag-uusapan natin dito, wala pa yun. This is just the tip of the iceberg, ika nga. Okay? So, tinatanong itong mga ibang contractors na natulad ba kayo ng mga Diskaya? Na itong mga Diskaya umami na nagbibigay sila dito sa mga kongresista. Nagbibigay sila that is corruption. Mamaya ipapakita ko sa inyo buong buo. Okay? Pangalawa nating pag-usapan, itong si Curly Diskaya, itong husband ni Sara Diskaya, na pinatunayan niya na tinanong siya, dahil ikaw ay nagbibigay ng pera sa mga government officials para magkaroon ng projects, hindi ba naaapektuhan ang quality ng project? Tinanong siya ngayon dito, itong si Curly Diskaya. Sabi naman ni Curly Diskaya is nagagawa pa naman raw nila yung quality pa rin raw na dito tayo magdebate. Maniniwala ba kayo?
Maniniwala pa ba kayo na magiging quality pa yan? Ikinurakot nyo na yung budget ng proyekto ng gobyerno, di ba? Ganito kasi yon sa tingin ko lang halimbawa, itong inestimate nila halimbawa ito aabot to ng 80 million. Itong maliit na tulay na to na madadaanan ng mga tao tsaka konting sasakyan, umaabot ito ng mga 80 million. Halimbawa lang na siguro na yon kung may susobra konti lang. Ngayon, kukurakutin pa. Magkakaroon pa ng porsyento si Ganire. 20% o 30%, something like that. Yung 80 million magkakano na lang yun? Ngayon, babawasan na yung budget. Ngayon, bukod pa doon mga kapatid, mababawasan pa yun. Malamang kay ganito, kay Ganire, kay ganyan, Liliit na, magiging 30 million na lang. Ngayon, yung mga bibilin, final decision na, naging 25 million na lang. Ngayon, anong gagawin nila sa 25 million? Paano nila may tatayo yung tulay na yon? Patsi-patsi na lang, Kahoy-kahoy, o kaya tapal-tapal, rugby-rugby, ganun-ganun na lang. Hindi, ini-exage ko lang mga kapatid. Pero kung titignan nyo lang ang ibig kong sabihin dito, pag maliit na yung budget mo, maliit na rin o low quality na rin ang magagawa ninyo. Baka mabawasan na yung mga bakal. Inakat ko nga yung budget anong gagawin mo? May mga, sa tingin ko lang to hula-hula lang naman. May mga tendency pa nga yan, o may mga chance pa nga na ganito ang pwedeng mangyari. 100 million ng, ngayon, 100 million para dito sa mga kalsadang malalaki, halimbawa, ano bang magandang gawin? Itong mga bakal na to, tanggalin mo to dito, isama mo to, pero wag natin ilagay. Yung mga bakal-bakal, di ngayon, sinisingil na tayo ng panahon. Sinisingil na tayo ng chance na maniwala tayong may korupsyon dito sa Pilipinas. Nakafocus kayo kay BP Sara ng BP Sara. Hindi nyo tinignan kung ano talaga ang pinaka-problema ng ating bansa. Baka nandiyan dyan lang sa loob ng bahay ng Malacanang. Ay, hindi Malacanang. Ano ba ito? Doon sa kabila. Ewan ko kung anong tawag doon, Baka may mga crocodile doon. Sayang yung mga pagkakataon. Ito na nga, binabaha na nga tayo Huwag niyong sayangin na ginigising tayo ng ating Panginoon. Sa tingin ko lang, pag-unawa ko lang, paggising ito sa atin, ito yung resulta ng korupsyon na sinasabi nilang may 5,500 flood control na yan pero wala naman pala talaga. Wala naman tayong nakikita May ghost pa nga ngayon, sino mananabot dun sa ghost project? Billion yung ninakaw, sabihin mo na. Billion ang nawala. Anong mangyayari? Rebid? Panibagong bidding, panibagong gagawin ulit. Malapit na mag-budget na naman ng 2016. Kakainin na naman nila lahat yon. Isipin nyo nga mga kapatid, kawawa ang mga mamamayang Pilipino dito po sa nangyayari. Samantalang sinasabi ko rin, yung isang mahirap, gutom na sa sobrang gutom, nagnakaw ng isang kabang bigas. Nahuli, nakulong. Sabihin na natin, mali po yung ginawa niya pero binigyan agad ng katarungan. Itong mga malalaking tao na to, pag nakulong to, pero mukhang malabo, dahil sa nangyayari ngayon sa Senado, ewan natin. Pag nakulong tong mga to, hayahay pa to sa kulungan. Wala na tong Pilipinas. Kaya ako, nakita ko yung sa Nepal. Sabi ko, gusto ko ring mangyari to sa Pilipinas. Sino mga nakapanood doon, madali lang po, i-type nyo sa YouTube, Nepal, corruption. People power, lagay nyo ng mga ganon. Makikita ninyo, binabatok-batukan po nila yung mga may hawak ng budget. Siguro may mga bilyong hawak yun. Ngayon, nasa kanila na ang kapangyarihan. Pag ganon po ang nangyari, ang sarap panoorin ng Pilipinas na nagkakaisang mga mamayang Pilipino para patalsikin ang mga kurakot. Pero paano mangyayari yun kung pinoprotektahan din ng iba? Kasi nga, nababayaran sila. Nasisilaw sila sa malaking pera para po kahit papano, mapagtanggol nila yung mga taga-kabila. Base lang ho yan sa ating opinion, mga kapatid. Hindi na ho tayo katulad ng mga dating panahon. Pwede na ho natin ipagtanggol ang Pilipinas sa paraang katulad sana ng Nepal. Pero wala Siguro mga 100 ulan pa, 100 baha pa, Yung tipong sobra-sobrang baha, tapos maraming natitigi, mga ganon. Hindi lang yun, marami pang darating, mga kapatid. Para lang mas magising ang mga kababayan natin. Pero yung pinagtatanggol mo si PBBM, nagbabaha na sa lugar ninyo. Tapos sasabihin mo, hindi naman kasalanan ni PBBM kasi nagbabaha dito dahil sa mga pakalat-kalat ng mga tao. Gonggong. Kaya nga flood control, gumawa ka na ng paraan. Ano ba ang magandang paraan doon sa flood control? Bukod sa mga policing dapat nyong gawin
para hindi magkalat ang mga mamamayang Pilipino? O kung nagkakalat sila, bakit hindi nyo bigyan ng mga malalaking multa, sobrang laking multa at pwede pang makulong? Yung mga ganon kasama rin yun sa flood control, at mga flood control na dapat tini-check yung quality, anong nangyari? Wala, basag. Mga kapatid, ikalat ho natin ang balita. Huwag po nating hayaan na manood lang kayo. Ganyan. I-like nyo po mga kaibigan. Seryosong usapin po ito. Kailangan makalampag natin ang mga Pilipino.